Bakante. Ano ba kalaki itong shop na to? Naghahanap-hanap na rin kasi ako mga first timers ng ng pwesto dito sa highway ng first time moto. Grabe, umaaraw na't lahat. Iniwan na tayo ng madilim na kaulapan. Idol. Ayan, tawag dito. Iniwan na tayo ng kadiliman ng kaulapan. Tumirik na yung araw, mainit na. Pero yung baha dito sa amin hindi pa rin bumababa. Ganyan yung mga baha dito sa amin. Anyways, mga first timers, kumusta? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Another day, another grind. Kahit na ngayon lang ulit tayo bumabawi sa ilang araw na medyo ang hirap kumilos, hindi tayo makapag-biyahe na maayos. Apektado yung mga negosyo natin, apektado yung mga trabaho natin, ultimong pagpasok sa trabaho ng mga ibang mga tao, di ba? Syempre pahirapan kasi mahirap sumakay, mahirap tumawid kasi baha-baha. Pero ngayon, maaraw na. So today, tuloy ang grind natin mga first timers. Palagi naman kagagali ko lang sa shop at may mga lakad lang tayo. Actually walang masyadong interesting na ganap ngayong araw na to. Gusto ko lang kayong isama sa mga simpleng grind ko ngayon. Puro lakaring bangko lang ngayon. Magbabayad lang ako ng mga dapat bayarin. Syempre may kadalaman pa rin sa first time moto yan. Yan, syempre gamit pa rin natin si Honda Airblade hanggang ngayon. So far nag-enjoy ako gamitin siya. Compact, hindi kaliitan, hindi rin siya kalakihan, sakto lang. Pero kapag nakita nyo nakasakay ako dito sa motor na to, ay maliit pa rin talaga to sa akin kasi malaki akong tao. Bro! Crave milk tea! Shout out! Napakasarap sa pakiramdam na maaliwalas na ngayon yung kalangitan natin. Like ilang araw talaga, no? Iba yung feeling talaga ng umuulan. Do alam niyo yan na yung pinaka-favorite ko talaga na season dito sa atin sa Pilipinas, yung tag-ulan. Pero minsan pag tuloy-tuloy na yung ulan, alam mo yun. At parang wala nang umaandar sa buhay mo. Parang nakakabagot din, no? Parang nakakapag-alala din. Pero kanina, pagising ko ng umaga, di ko alam kung bakit alas 10 ako nagising ng umaga. Usually kasi 6:30 or 7 AM ng umaga ay gising na ako. Tapos nagkakape na ako. Pero kanina, sabi ko, ba't ang liwanag na? Nagising ako alas 10. Or siguro nga dahil sa pagod lang din namin sa shop, pagka nakabawi din ang tulog. Pero wala lang, nakakapanibago lang. Pagising, nagmadali agad eh. Nagkape, quick breakfast, tapos diretso agad sa shop. Uwi ka na ng? Isang probinsya ka uwi? Cebu. Bakit? May good opportunity. Ang trabaho? Hindi ko. Meron naman kasi maliit. Bigat. Anong tatrabaho mo doon sa Cebu? Ano? Pag dito, upholstery shop. Tapos kukuha ko ng tita ko ng license. Oo. Para ako yung mag-deliver. Malayo-layo yun, bro. Pero may kamag-anak ka doon? Oo, may bahay kami doon. Bahay kayo doon? Kailangan alis? Ha? Mga 1 to 2 weeks na siguro. Ayusin mo pa? May mga requirements pa yan, di ba? Oo. Kailangan ko muna daw ng passport bago ako makakuha ng ano.
yung COVID shield. Oo. Sa inyo kailangan COVID shield. Sige bro, good luck dyan ha. Magpaalam ka kapag pupunta ka na dun sa Cebu ha. Pagbalik mo dito, bilang mo akong danggit ha. Uwi mo akong danggit. May kukunin lang ako. See you later. Yan dapat yung mga asikasuin natin. Ito, kailan ko ba maipapakabit to kay Madonna? Ito mga maxi stars na to. Dibali, maaraw na maasikaso na natin si Madonna. Ilang linggo nang hindi kumikilos dyan sa grahe. Bye bye na ka. See you later. I love you. Babalik ako ng shop, nakalimutan ko yung cellphone ko. Bye bye. Mamaya bibilang ka ng chicken nuggets. Ano yun? Ano na lang. Pero bibili pa kayo ng baboy. Gusto mo ba may stock ka? O sige, pero bibili. Kung walang baboy, bacon na lang. Tsaka baboy, ayun. Ayaw mo ng chicken nuggets? O sige, bibilang ka ng bacon mamaya pag uwi. Ha? Stock mo sa ref ha? Bye bye. I love you. Mag-iingat si daddy palagi. Bye bye. Naging ritual na namin yan ni Hanon na dapat kapag ililiko ako dun sa kanto na yun, hihinto ako tsaka magpa-flying kiss ako. Mabigat sa loob kapag namimiss ko yung ganong klaseng eksena sa amin. Ewan ko, parang minsan sa sobrang kakamadali ko, hindi na ako nakakahinto doon para mag-flying kiss sa kanya. Tapos ang bigat sa kalooban ko na umaalis na, hindi ko nagawa yung bagay na yun kasi mahalaga sa kanya yun eh. Kasi syempre ang hirap din kasi maging busy, tapos yung anak mo naiiwan mo lang sa bahay. Nakakamiss din yung sana alam mo yun, may isang araw ko malang na makikipag-bonding sa kanya para bumawi. Hindi ko pa magawa-gawa kasi nga sa sobrang kabisihan. Buti na lang andyan yung kapatid kong babae, andyan yung nanay ko para alagaan si Hana. Kasi alam ko naman, naiintindihan naman nila kung bakit ganito yung grind ng daddy niya. Syempre, para din naman sa kanya yan. Hindi ko naman masabi kung kailangan mag-suffer o basta, lagi may kapalit lahat ng mga bagay na binibigay sa'yo. So, yun lang naman yung hinaing ko bilang isang tatay na oo nga, di ba? Nagde-negosyo ka, maayos yung takbo ng, gumaganda yung takbo ng buhay nyo, pero yung quality time para sa anak mo talagang bawas na bawas. So ako naman, hindi ako pinanghihinaan ng loob doon, though apektado ako. Iniisip ko na lang lahat na itong ginagawa ko is para din naman to sa kanya, kasi hindi naman habang buhay andito ako sa mundo. Yun na lang iniisip ko, paano pag wala na ako? Dapat maganda buhay niya, di ba? Alam mo yun na naranasan ko, dumating ako sa point din ng buhay ko na nagtatanong ako sa sarili ko, bakit may mga bagay na nakikita ko sa mga ibang kaibigan ko, sa ibang tao, na bakit ang bilis na lang nararating yung success ng buhay, diba? Doon lang humihinto eh. Nakikita ko yung success, nakakaramdam ako ng bakit ganun sa akin, walang nangyayari. Which is, ang nakikita ko lang is yung success sa kanila. Hindi ko pa nasisilip yung dahilan at yung mga pinagdaanan nila kung bakit sila naging successful. Ay, maniwala kayo sa akin, once na nasilip nyo na yun at yun na yung naging mapagtuunan ninyo ng pansin, doon kayo magkakaroon ng linaw o parang kaliwanagan kung paano mararating yung narating nila. Marami tayong pag-uusapan na. Pasensya na kayo at puro manibela yung nakikita nyo ngayon. Marami lang ako asikasuhin, pero hindi ako papayag na matapos ng vlog na to na hindi kayo na-inspire. Oo, tapos sulatan mo na lang, mahal. Oo. Aliw na aliw yung mga bata manghuli ng mga isda. Pag bumaba dito sa Bulacan, matik yan, marami nang iisda sa kalsada dito. Ganda ng hatak, fairness.
Ganda, suwabe yung takbo ng Airblade ah. Umaambo na naman. Dumidilim na naman ang kalangitan natin. Ganda, suwabe. Hindi ko pa masagad at alam ko dumudulo to eh. Honda Airblade, syempre alam natin hindi siya dual disc. Pero naka ABS siya. Yung sa harap, pero yung sa likuran naka drum brakes pa rin. Subukan nga natin yung preno. Likod muna. Kung gaano siya ka-accurate. Oh! Kumakaskas. Pabira. Sa harap, sa harap. Oh, nice. Ganda ng ABS niya. Nice. Ganda. Dito. Nice. Yung likod medyo alanganin tayo eh. Kapag sinasagad mo talagang papalo talaga yung pet mo. Ayos sa arangkada. Hindi ka niya ibibitin. Smoothie drive. Suwabe, promise. Itong motor na to, yung ano, yung nakita ko sa YouTube na bumiyahe siya pa Mindanao mula dito sa Manila. Kalimutan ko na yung pangalan niya eh, pero tuwang-tuwa ako doon sa vlogger na yun. Basta maputi siyang lalaki na matangkad na umuwi siya, bumiyahe siya ng papuntang Mindanao na Airblade yung gamit niya. So pagdating pala sa long ride, doon pa lang sa vlog na yon, patunay na ang Airblade ay kayang bumiyahe talaga ng long ride. Though sabihin natin maliit siya na motor, okay, hindi siya maliit eh, sakto lang. Nasa gitna siya ng malalaking scooters. Like kung ikukumpara natin siya sa Honda Beat at sa Honda PCX, nasa gitna siya. Yun yung size nitong motor na to. Muulan, pambira. Teka lang, tabi muna tayo. LED lights. Tapos yung signal lights niya wala nakalabas, unlike tapos yung signal lights niya ay nakapaloob dito sa rear light compared to Honda Click na nasa labas sa Honda ADV. So dagdag points yun para tawagin natin siyang Airblade, kasi nga syempre the more na mas slick tignan is the more na mas maganda yung aerodynamics niya, diba? Andito na yun sa loob, wala nakalabas. Same as the Honda ADV na makina, parehong pareho. Same cover as the radiator ng ADV 150 natin. Twin shocks. Akala ko isa lang shocks nito. Maganda, no? So parang siyang ano talaga, para siya talagang anak ni ano, ni Aerox tsaka ni Honda Click, no? Nag-make love tapos anak nila ito. Galante siya tignan eh. Brusco siya tignan eh. Maanga siya tignan eh. Yung gas tank wala na dito sa loob. Ano pong meron dito? Sa size ng U-box niya, sure ako na hindi kasya isang full face helmet. Half face siguro. Power outlet. Okay. Kami ilaw pa ha. Sa loob ng phones nyo, battery, power bank, cellphones nyo, at kung ano pang pwedeng i-charge. Ito, at least meron siya sa loob, di ba? Safe yung mga cellphone natin kahit tumulan. Ano to? Divider. Kung gusto mo ng division sa U-box mo, pwede naman siya. Fairness ha. O, para dito yung mga cellphones hindi dumausdos na bumubiyahe. Syempre yung fuel tank niya nandito na, same as the ADV 150 nandito na. So wala nang hassle-hassle kapag naggagas na, magbubukas ka pa ng upuan. Yung taas niya, para sa akin na magpa 5'10 yung height, ayos lang. Talagang naka-flat yung paa ko. So kung mga yung height mo is 5'7 hanggang 5'10, ayan, abot mo tong motor na to. Pero below 5'7, medyo nakatingkay ka na. Gawin mo na lang, pag hihinto ka, abante ka dito sa dulo, sa harapan, para maabot mo pag hihinto ka. E pag umandar naman edi upo ka ng maayos na ganun, sapato mo ng ganun. So far, ilang araw pala naman sa akin itong motor na to, masarap siya gamitin sa araw-araw. Kaya na, abante na tayo. At medyo naulan na, tumitigil na yung ulan. Diretso tayo, biyahe tayo.
bakante. Bakante. Paano ba kalaki itong shop na to? Naghahanap-hanap na rin kasi ako mga first timers ng ano eh, ng pwesto dito sa highway ng first time moto. Kailangan nating lumabas sa highway at maghanap ng malakalaking pwesto natin. Kasi yung mangyayari, baka yung first time moto kung saan tayo naka-locate ngayon, posible na magiging store na lang yun. Tapos yung ilalabas natin sa highway is dun yun para sa mga wholesalers. So dapat mga tipong ganito kalaki yung makukuha natin na pwesto, no? Actually dito, ito yung pinakasentro ng Malolos pagdating sa, ano tawag dito? Parang mga business area. Ito yun, dito yun. So makakahanap tayo dito. Okay, let's go. Uwi na tayo. Babagsak na yung ulan. Grabe, ang tagal ko sa bangko. Napakahaba ng pila. Bilis-bilisan natin. Uulan talaga. Oh! Hay, mag-signal ka po! Oh, signal po! Ha? Ha daw, ha? Nagugulat na lang ako. Bigla na lumiliko. Ito nagsisignal eh. Oh my God. Uulan na talaga. Mga first timers, teka lang ha. Sisilong na ako. Ang saklap. Ang tagal natin sa bangko. Paglabas, umuulan. Ang buhay nga naman. It's just a bad day, not a bad life at all. Grabe. Oh my God. Sa tayo, pipi. Natay sisilong. Basta na tayo mga chong. Ito. Ay, hindi rin. Saan tayo sisilong? Pambira. Wala na. Basa na tayo. Saan ba dito? Yung may tindahan. Baka makapagmerienda na rin ako. Ito. Dito na. Santa Rita exit. Ay, nako, pag ganito yung panahon talaga, no? Ang sarap pag muni-muni, no? Ang sarap pag muni-muni ng mga plano sa buhay. Samahan mo ng mainit na kape habang naulan.